Hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray Simayan At Kisses para sa Hubson. DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Mga oras, alas 10:01 na sa gabi. Bisaya Time! Bisaya Time! Ang programa alang kanimo. Bisaya nganhi sa Metro Manila. Bisaya sa tibuok Pilipinas. Bisaya sa gawas sa nasud. Oras na para magstoryahanay, magdungganay, ug mag-agikikay. Bisaya Time! Bisaya Time! Kauban si Baynoche Kakas ug Edwin Duque. Kada Domingo, alas 10 hangtod alas 11 sa gabi, dinhi lang sa DZRH. Philippines has a great history. According to our geography, Manila is the capital city. Dating queen from the other country, Metro Manila. Maayong gabi kaninyong tanan na Luzon, Visayas at Mindanao. Marikina, Pasig, Sapot, Part ang ako ang tingog. Paranaque. Okay ninyong higala kanunay from the province of Negros Oriental. Ang inyong higala si Baynoche Kakas. Ako po si Bay Edwin Duque. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Ay, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, maayong gabi. Kumusta man ang iyong Saturday and Sunday? Bulacan, Cavite, Karong gabi sa Domingo, May Luzon, sayang sa May. June 7. June 7, 2026. Ayan. Kaya ako na-memorize yan. Kasi Ah. John Etang pasukan bukas. Ayun, balik eskwela. Balik sa eskwela. Islands Mall, Ay, yung mga bata ha, mga maliliit ha. then Sa down mga elementary at high school, balik na tayo sa sa eskwela. Kamusta man yung Saturday and Sunday sa atong mga higalegsoon, mga overseas Filipino workers? Kamusta man yung pagpaningkamot, pagpaningtiil karong panahon? Tag-ulan na, no? Tag-declare na ang pag-asa na tag-ulan. Aklan, Antay, Pag sinabing tag-ulan, Gross Baco, siyempre, ingatan din natin. Iwas tayo sa baha. Let's go to the Pagdating sa baha, dahil nandyan yung leptospirosis. Mindanao, Bidnon, Zamboanga, Misamis, Mamaya may makakausap tayo. Hindi lang sa mga leptospirosis. Siyempre, iwasan na rin natin na magkasakit. Di ba? Kaya magdala ng pananggala. Kaya yung mga LGUs ay maaga pa lang ba? Maliban doon sa mga libreng bag, notebook, lahat. May libreng payong. Yeah. Talagang sinasagot na lang ni Mayor yan. Philippines, Mamaya may makausap tayo, ha? Sandali lang, ha, Pastor? Kumusta man ang inyong weekend? Sa atong mga higalabay na gatanaw sa DCRH sa News Television. Geography, Asa man makitaan, madunggan. a beautiful Atong mga suki natong tagapagpaminaw na kanunay na lang hindi iniing orasa. Kamoy kung di pa mo katulog, kung namoy cellphone, yan ha. Kung namoy mga cable sa inyong mga lugar, sa Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Cable Channel 3, at siyempre dun sa mga nakalista sa dyan, mas marami. Ayan ha. At siyempre, yung ating Destiny Cable Channel 129, Bicol sa ATV System, TVC Cable Network,
JP Cable TV at Madera Cable TV. Manila is the capital city. Don't forget to like and share. I-like and share yun lang ang DCRH News. Tapos makita nyo dayon ang DCRH Bisaya Time. Happyawan mo natin ha. Happyawan mo natin yung nakikinig na nulo sa atin. Si Isabel Guerrero is watching. Abdullah J.R. Obeda is watching and his family. Siyempre, andyan si Jeffrey Jan Iscosio Bay. Si ating kaibigan sa media, no? Si Jeffrey Jan Ignacio nag-message sa atin. Sabi niya, good PM, Pangulo, sino PD ng Cavite? Tatanong pala ang PD ng Cavite. Nako. Sino ba yung PD ng Cavite ngayon? Nako, hindi ko alam kung sino ngayon ang kasi provincial may mga nagpalitan ng posisyon sa mga PD, meron din sa mga chief of police. At katunayan ba sa Malabon na lang si Police Colonel Alan Umipigbay, yung chief of police ng Malabon, nalipat na sa region. Kung di ko magkamali, Region 1 o Region 2. So, ang pumalit sa Malabon, yung galing ng dati sa intelligence team ng Northern Police District, si Police Colonel Erinco. At siyempre, andyan na natin kung merong agawan ng Blue Ribbon, agawan ng Senate President, meron ding agawan ng simbahan, meron ding agawan dyan sa simbahan dyan sa Makati. Live natin na ma-interview yung si Pastor Bong Di Mayoga, ang pastor ng Emmanuel Church of Ministries International. Yan, good evening. Kasama natin si Bay Edwin Duque, si Nochi Kakas, Pastor Bong. Good evening. Po. Ayan, go ahead. Good evening po sa inyo lahat. Ayan, Pastor Bong, bati muna kayo sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat at kalain po ang ating linggong gabi ngayon. Ayan, Pastor Bong, kayo po ba ay may probinsya? Ay, po, taga Batangas po. Ayan, Batangas nyo pala re. Ayan, Pastor Bong, unang-una, ano ba itong Emmanuel Church Ministries International? Yeah, ang ECMI po, Makati po yan, nakalocate po yan sa 1342 Angono Street. Yan, dyan po yan. Yan po ay 55 taon na ang simbahan na yan na nakatayo po dyan. Unang-una, Pastor Bong, ano-ano po ba ang problema ng inyong simbahan? Okay po. Ang nangyari po dito ay nagkaroon po ng problema sa leadership. Kasi nga po ay meron po kami ngayon ng mga kasalukuyan ng mga nakapwesto bilang mga board of elders, kasama po ng aking 4 pang mga kasamahan, ay meron po kami ilang mga kasamahan din sa iglesia na dinispute po yung aming GIS sa SEC at nag-file din po sila ng sarili nilang mga directors or board of elders or deacons po na tinatawag po. Ilang taon po ba kayong nanungkulan bilang pastor dyan sa ASEM? Ako po ngayon ay 35 years na po na nanunungkulan po dito. At itong usapin ba, Pastor Bong, nakarating po ba ito sa korte? Hindi pa po ito nakakarating sa korte pero nasa SEC po ito, sa Securities Exchange Commission, na dinispute na nga po namin. May dispute na po kami with regards din sa pag-file ng kabilang mga grupo na nagsasabing sila ang nangunguna at silang dapat na tumayo na mayroon pong karapatan sa iglesyang ito. Una-una, Pastor Bong, ano po ba ang nangyari kanina? Kanina po kasi ay yung meron pong pumasok dun sa aming iglesia at inilabas nga po yung ilan naming mga gamit. Ito po ay lubhang nakakalungkot. Dahil ito po ay pag-aari ng iglesia na inaangkin po ng kabilang grupo nga na nagsasabing sila raw ang may karapatan dito.
yan po nakakalungkot dahil meron po kaming mga gamit na kinuha at inilabas po at meron po kaming mga videos at mga pictures niyan at meron din kaming maraming witnesses na tunay nga pong nangyari yan. At Yun po yan. itong simbahan po ninyo, katulad niya na 56 years nang sa lungsod 55 ng po. 55 na ng nagpa-function, operational. Ngayon lang po ba ito nangyari? Opo, yung ganito na talagang nagkaroon ng kakaagawan po ng pwesto sa pangunguna. Maliwanag naman po sa kahit sa SEC, tingnan po at matingnan ng mga schools po dito na kami po yung presently na Board of Elders ng ECMI sa pangunguna po ng aming chairman na si Chairman Vincent Chavez, kasama po ng aming pang 4 na kapastuhan, yun po ang talagang kung basta sabi nga po sa SEC nung attorney ng SEC, kasi pinagharap po kami niyan sa Securities Exchange Commission nga po sa dispute na to, na kami po yung holdover ang tinatawag nga po status ko, holdover na nasa position hanggat hindi pa tunay na nagkakaroon ng pagpapasya kung sino pong nasa legitimate na leaders po dito. So, habang mayroon pong ganyang usapin, ang nakakalungkot nga po inaangkit agad at yun ang nangyari po dito nakakalungkot. Nagkaroon po ng pagpasok sa simbahan at inilabas yung mga gamit nang wala pong tamang pahintulot. So kanina po ito nangyari? Opo, kanina po ito nangyari bandang 3:00 po ng hapon. Nai-report na nga rin po namin ito at nailagay na napablatter na po namin ito sa barangay. Napakarami po namin gamit na nawala dito. Sa bagay, kasi ang kapulisan po dito, perimeter lang po talaga yung peace and order yung pulis dahil wala naman pong sheriff or walang desisyon ng korte. Sana maayos na po itong problema po ninyo kasi unang-una ang maapektuhan dito po yung mga members po ninyo. Ilan po ba yung mga members ng ESM? ECMI po ay kasalukuyan po. Ito po ay merong 118 na members na regular members. Pero dahil nga ito po ay nagkaroon ng problema, ito po nahati. Nagkaroon ng faction. Oo, yun ang nakakalungkot na nangyari po dyan. Karoon ng faction. Oo. So, meron naman pong mga pag-usap dito, nandun na nga po sa Securities Exchange Commission yan. Sana po hintayin yung decision at hindi magkaroon ng ganyan. Oo nga, dapat magkaayos na po kayo kasi unang-una, siyempre, ang pananampalataya ng bawat miyembro, siyempre maapektuhan dahil sa faction ng dalawang grupo. Opo. Itong simbahan, simbahan pag-aari po ito, nakarehistro po ito sa ECMI. Opo, nakarehistro po ito sa Property Exchange Commission. Opo. Sa Emmanuel Church Ministries International po. At sana mapakinggan din po natin yung side po ninyo, side po ng kabilang grupo, no. Welcome po, marinig din po yung panig nila para at least patas po yung ating paglalahad dito, yung paglalahad po ninyo ay masagot din po ng kabilang grupo. Opo, sana nga po. So kung nakikinig ngayon ang ECMI, ano po ang masasabi po ninyo, Pastor Bong? Opo. Actually, nung Biyernes nga po ito nagsimula pa. Nung Friday po kasi ay ang nangyari po talaga dyan, yung kabilang grupo na binabanggit ko kanina, since February po, hindi na sumama sa amin at humiwalay. Gumawa na po na sila ng sarili nilang pananambahan sa isang lugar sa Mandaluyong. At kahapon, nung Biyernes nga po, nakakalungkot, bigla silang pumasok doon at nag-hold ng kanilang mga religious activities nang wala pong pahintulot sa amin. At yun nga po, forcefully, binuksan yung mga pintuan namin at nag-hold sila na
So, pinabayaan naman po namin silang matapos dahil yan po ay kalayaan naman ng pagpapahayag ng pananampalataya. Aha. Subalit nung matapos po yan, syempre, kailangan naming bumalik at pumasok dun sa iglesia dahil kami po ang talagang merong karapatan yan. So, At nag-worship nakakalungkot nga po dyan, pagpasok po namin doon, ay meron po kami mga dokumento na mga nawala at lalo na yung aming CCTV nawala. Aha. Yung buong nakuha. So ano po ang hakbang po ninyo ngayon? Ay ito po yung amin ng pinablatter na nga po ito at meron na kami mga hakbang na legal na ginagawa dahil nais po namin ma-recover lahat po ng gamit namin na nakuha since po nung Friday tapos kanina. Ang dami na lang pong kinuha ng mga kagamitan ng iglesia na nakakalungkot po. Ito po yung gamit ng simbahan na ginagamit po sa aming pagsamba. Kasi kanina, maski po yung tricycle driver, alam po ang problema ng simbahan. Kanina may lumapit na tricycle driver, alam po nila yung problema. Ibig sabihin, talagang merong aksyon sa labas ng simbahan kanina. Opo, meron nga po. Kasi nga po, kahit nga po, tinawag na namin yan sa barangay at sa pulis na nakakalungkot. Hindi ko lang po alam kung may nakarating ng mga otoridad po diyan. Sige. At Pastor Bong, mag-ingat po kayo. And susubukan po nating makuha yung panig naman ng kabila para magiging balanse po yung ating pag-interview. Malaman din kung ano po yung nasa side nila para nang sa ganyan ay sana magkaayos po yung inyong samahan. Opo. Yan ang po ang ating layunin dyan. Magkaroon talaga ng pagkakaayos. Nakakalungkot nga po. Mayroong mga pag-uusap na nangyayari pero maabot po sa ganyang sitwasyon na paggawa ng mga mararahas at hindi po tamang pagkilos. Yan po. So, salamat po sa binigyan niyo po ng pansin ito. Sige, maraming salamat. At least nabigyan ng pagkakataon na maipakita at maipaliwanag. Ayan, kaya inalam ko talaga kasi may nakarating dito sa amin na ganong senaryo. Meron daw sa pilitang pinasok. Pero nung dumating ako kanina, siguro tapos na po yung pagpasok nila. May worship sa itaas, sa second floor. Kaya umalis na lang din ako kanina. Maraming salamat Pastor Bong. Opo, sige po. Maraming salamat din po sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin. Yan, maraming salamat si Pastor Bong Dimayuga ng Emmanuel Church Ministries International. Sana magkaayos na po yung kanilang gusot sa loob ng samahan. Kasi iba nagkakaroon din ng problema. Alam mo ba, lahat naman meron din namang mga simbahan na talagang nagkaroon ng gusot, kunting gusot. Sana maayos na rin yung problema nila kasi nalilito ngayon yung miyembro kung saan papanig. Ang ibig sabihin yan, nagkaroon ng dalawang function. Faction yung kabila at saka itong kay Pastor Bong. So Dimayuga kaya lahat naman po yan para sa kabutihan hindi naman makukuha rin yan sa makukuha sana. At saka welcome yung kabilang grupo naman kontakin nyo lang ako sa aking messenger kung kayo po ay may mga members na nakikinig, nanonood sa atin ngayon ng Emmanuel Church Ministries International para nang sa ganon ay matapos na yung problema at manumbalik yung magandang samahan. Dahil pagdating sa simbahan, maganda talaga yung samahan yan Pero hindi talaga maiwasan yung nag-aaway nga yung pamilya lalo na kung samahan lang, di ba? Kaya sana maayos yung gusot na yan. Yan. Yan, maraming salamat kay si Colonel Froilan Uy. Nakikinig, nanonood sa atin ngayon, bye. Ayan. Meron tayong share na 58 shares. Thank you sa inyong pag-share at pag-tuloy sa Biga program. Iyan, thank you so much.
At Yes. siyempre, mamaya, at makakausap din natin ba, yung isa sa mga isang ginang, isa lamang dun sa mga na-stress at nagreklamo sa ating nalamapit sa ating program Yan, para problema din yan. hingi din ng advice ano yung dapat gawin. At Meron talaga dyan na yung mga lending company. Hindi lang hindi lang kasi noon ako nagka-utang din. Ako nagka-utang lahat naman. Hindi naman maiwasan na noon yan yung siguro mga 14 years ago. 14 years ago na. Kaso lang, iba ngayon Nagkaroon din ako ng problema dyan sa mga lending na yan kahit sa halagang 5,000. 14 o 20 years ago. Kahit halagang 5,000, yung isang beses ka lang di makapagbigay, yung katakot-takot na pananakot. Yun ang lalo na yung first time, syempre. Tatakutin ka. Padala ka na abogado. Ano ka ng ano. Pero ang totoo nun, nakita mo yung naread niyang mga MBI nakaraan. Sabi nung boss ng mga lending, hindi niya raw alam yon. Baka doon sa isa sa kanilang mga agent. Kanya-kanyang computer yan. Diba, ikaw yung umutang, sakop kita. Talagang pressure talaga kita. Kung pwede na lang. Ang problema, yung andyan na pumunta na yung tatrabaho sa'yo. Parang ang nangyari tuloy, yung mga nakautang na ganyan, lahat na lang ng taong nasa palibot ng bahay nila o kaya naglalakad, iniisip nila, baka yun na yung papatay. Sa ganung kaliit na halaga. Dapat yan ay talagang masawa tayo. Naalala mo nung in-interview natin si Atty. Randy Serrano tungkol doon. Sa insurance. Illegal yon, bawal yon. No? Yan. Pananakot. Mamaya baka makausap natin, mapakinggan. At alam mo, dami nakikinig dyan sa Pampanga. Hindi lang sa Pampanga, yung lahat ng mga biktima ng pananakot, magsumbong po kayo sa NBI o kaya sa PNP. Lahat ng text nila, screenshot nyo, dalhin nyo yan doon at alam nyo naman kung saan address yan, anong pangalan ng company. Yan ay pwedeng, kung hindi nyo maalala, nakaraan lang, ang NBI nagkaroon ng raid dito sa Baguio na Metro Manila lang. Kung di ko magamali, 200 yung hinuli, di ba? At lahat yan ay mga nagmamaniobra doon sa mga lending, pananakot, kung ano ng mga pananakot na maraming natakot, siyempre. So yan ay bawal, illegal, pinasara yung kumpanya. Isabel Guerrero is watching pa rin. Randy Artiaga Santisas. Yan, listening. Eugenio Hermino. Hi po mga dalawa. Bye, Pogi. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Una sa Kapugian. Francisco Antonio Ramirez Garcia, sa mga gusto kumuha ng Philippine passport. Ayan, punta lang kayo sa DFA. DFA. Ayan. Hi, Jericho Pogi. Jerica Pogi. Ayan. Hi po Kuya Eugenio Hermino. Yan, sabi ni Isabel. Elmer Boy Barabas ang TikTok ya. Ayan, katabi mo ba si Boy G ngayon? Ayan. Nakikita mo ba sa gilid ko? Yan. Nangangalapit. Rest in peace. Yan. Isabella Guerrero, you're welcome, Kuya. Yan. Koy Hipolito Laura. Yan. Good morning. Good morning. Mabuhay kay Bay Nochet, by Edwin, watching from Calabarzon. Si Andrea Pamoso, Noche, good evening to you and Edwin, watching from Bago City. Yan. Condolence Malabay sa ating kasamang pamahayag na pumanaw kaninang umaga. Si Ate Beth Samson. Ayan, Si Beth? At yan, condolence sa pamilya ni... Sa programa Bisaya Tech kami ni Bainot siya ay nakikiramay po na sa pamilya ni Ate Beth Samson. Kapatid yan ni June Samson at ni Bing Samson. Yan ay isa rin masipag, no? Ito reporter ito. Kung di ko magamali, nagre-report siya sa DWIC. At siyempre nagsusulat din sa police file at ex-file. Ayan. At ano rito nagtuturo din about sa disiplina sa drugs. Alam ko dyan sa Valenzuela PNP, no? Kaya marami rin siyang naibahagi sa kanyang buhay bilang mamamahayag. Siyempre, dami rin nabigla. Naku, condolence at nakikiramay tayo sa pagpanaw ni Beth Samson. Ayan. Good evening to you, no? Chaya from Bago City. Si Miggy
Palier Bilya, good evening, DCRH News. Yan, June 7 siya pinanganak. Hulaan mo ba? Ano June 7. June 7. Asan ba yung gulong June ng 7 buhay? daw. Yung Ano gulong bang nakasulat dyan sa iyong... yung gulong ng buhay. Tabingi yung gulong eh. Yan. Ayan. Ayun, si alias Bea. Alias Bea. Bea, mamaya, tawagan natin. Ayan. Babatiin muna natin si Nanay Telma Duque ng Taguig City. Oy, Yan. Nanay Telma, kumusta na po kayo? Lumalakas siya pagka nanonood ng Bisaya Time at lalong-lalo na kapag binati natin siya. Magpagaling po kayo, Nanay. Magpagaling din po ang lahat ng may sakit. At siyempre, ako din, sama na ako dyan. Na get well soon tayo. Lahat ng may sakit. Magpagaling tayo. Si Larry Domingo, good evening, Sir Noche and Sir Edwin. Thank you and God bless us all. From Baisya, Bukawi, Bulacan. Yan ay si Teniente Larry Domingo. Pag sinabing Bulacan, 6th District, sino yung nandoon? Ay sakop yan ni Completo. Congressman Kong Completo. Sakop niya. Pero mayroon siyang inireklamo dyan. Siguro yung project ata, yung paghukay ng mga tubig na mukhang naabala ata yung mga company ata ng hindi ko masyadong nabanggit anong kumpanya yan. Sana mapansin dahil pasukan yung hinukay dyan, hindi ko magamali yung paghukay ng mga tubo. Tagal-tagal na raw, hindi pa raw nagagawa ng isang kumpanya dyan sa kanilang lugar. Yan, sabi ni Alvin Ongkoy, mayong gabi, RH27, Noche Kakas. At 23 by Edwin, your listener from Puerto Princesa City sa Palawan. Ayan. Jobet Elguera, ayan, good evening. Good evening po kay By Noche and by Edwin. We're listening na po from Teresa Rizal. More power. Oy, ingat po kayo dyan sa Teresa Rizal. Si Jobet Elguera ay presidente ng Pruhan, grupo ng mga visually impaired. Ayan. Sa Tornino Lauay, Senior is watching with you. QOC by Noche and Edwin. Mga Bisayang guwapo. O yun, no? Yun tayo. Yun ang sinasabi ko. Ito, may nag-message dito sa aking, yan. Si Alex Iyala ay champion, nanalo. Yan, sa tennis. Si Alex Iyala, ayan. Congratulations, Alex Iyala. Yan. Si Felix Basalo is watching. Good evening. Ayan, mayang gabi daw. Yan, ingat-ingat po tayo, ha. Oy, si congressman, si dating NBI director, dating kaibigan ba, si NBI director Jimmy. Ayan, retired Judge Jimmy Santiago. Ano bang comment niya? Good evening. Pahaya-hayahay na lang ito ba eh. Oo, lagi na lang ito pang ano na lang, abroad na lang ito eh. Kasi nag-i-enjoy na lang sa kanyang retire. Kaysa may stress ka sa iyong ito ay, gobyerno. Sorry na lang. Ayan. Hindi na ka sa 50 years old. Sabi Dual citizen ito ba eh. Ano ba? Dual citizen. Nag-enjoy na siya sa kanyang dual citizen. Yung kanyang Filipino citizen at saka senior citizen at saka yung kanyang retirement pa. Tatlo. Tatlo yung kanyang retirement. At sana gusto ko nga ito ba yung maging commissioner ng customs eh. Mas maganda. Oo, pagka mas maganda. Alam na ba? Ay, nasa linya ngayon ba eh. Yan, thank you, sabi niya. Nice to see you back, Noche, friend. Pag naluwas ako sa Manila, text kita nang magkita naman tayo. Lunch or dinner tayo. Ingat ka sa mga coverage mo. Ang gulo-gulo na. Totoo yan, ang gulo-gulo na. Thank you very much. Ingat po kayo, NBI Director, dating NBI Director, si retired Judge sa Jaime Santiago, ang sharpshooter ng Maynila. Yan. Siyempre, kanyang pamilya, nasa Australia yata sila ngayon. Pag uwi niya raw ay kikitain niya tayo. Yan. Thank you very much. Ingat-ingat po kayo, ha, Judge. Kasama namin yan, General. Yan. Tawagin mo ba eh? Si alias Bea, kanina pinag-usapan natin yung mga nabiktima ng pananakot ng ilang mga lending company. Si alias Bea, tago natin sa Bea dahil ito yung ngayon ay nanginginig at takot na takot.
dahil nga doon sa kanyang sinapit. Si Bea Maya Abengi, magandang gabi dyan sa Pampanga. Kumusta ka na dyan sa Pampanga, Bea? Hindi po, maayong gabi, Ibay. Oh, Bisaya day. Bisaya din eh. Bisaya po day ka ha. Ayan. Sige. Pakikwento mo nga, dahil hindi naman masama, sabi nga ang tao pag nagigipit talaga umuutang. Ang problema, ano yung kinakatakutan nyo, yung inaalmahan nyo, kung bakit dumanas ka na sobrang stress at hanggang sa nag-resign ka na sa iyong trabaho dahil hindi mo na alam ang gagawin mo dahil sa takot? Yes po. Nagsimula lang po yun sa 5,000 na utang. Sa lending? Yung 5,000, yes po. Anong pangalan ng lending company? Anong pangalan ng Bene lending? Po. Bene. Penny? Opo, Bene. B-E-N-E. Yung isa po, more gold. Saan yan? Saan ang office niyan? Sa Pampanga rin? Hindi po siya sa meron lang po siya sa app sa Play Sa apps Store. lang. Sa Opo. apps. Diyan ka umutang sa apps. Yes po. So wala silang address kung saan. Meron po, titingnan ko po dun sa nila, sa screenshot ko na lang. Paano? Pakikwento mo nga kasi baka kailangan mangutang nila ko. Hindi, pakikwento. Paano ka napautang niya sa apps? So una po kasi maganda yung nila, 120 days po. Ganun yung nakasulat. Yung 5,000 po, makikita mo, 5,000 po ang loan mo. Pero pag pumasok na po sa GCash mo o kaya sa Maya mo, 3,500 lang po. Ay, ibibigay. Opo. So, may advance interest. Pero ilang araw mo babayaran yung 14 days? 14 days po. So, ibig sabihin, hindi nasunod yung 120 days. Hindi po. Noona po, kaya ko pang bayaran. Pero napansin ko po, halos yung sweldo ko, pambayad ko na lang. Hindi, kasi ganito ha. Una, umutang ka ng 5,000, 3,500 lang yung pumasok sa iyong GCash o kaya sa bank account. Ngayon, inaawasan na. Kailan ka umutang? Nagsimula po kumutang sa kanila, May. May na ngayong taon. Ay, hindi. Yes po, ngayon lang pong taon. Ngayong taon. Ngayon, ibig sabihin, wala pang isang buwan. Opo, 14 days lang po. 14 days lang yung binigay yung taning nila na mabayaran mo yung 5,000. Opo, buong 5,000. So sa 14 days na yon, hindi mo nabayaran. Nung una po, maganda po yung pagbabayad ko kasi iniisip ko so magkano na po ang naibayad mo? Sa 5,000, magkano na po naibayad mo? Ilang bayad na po ako sa kanila. Magkano? Tansya mo. 3 payment na po siguro yung nabayaran ko sa kanila. Bawat payment, magkano? Meron pong 5, meron pong 7, meron pa pong penalty. 500 o 700? 5,000 po, wala pong 500 sa kanila. Edi bayad ka na. Ang problema po, pag nagbayad ka ng penalty, buong babayaran mo pa rin. Hindi, yung sa loob ng 14 days, na nagampanan mo ba, kumbaga sa na sa loob ng 14 days, nabayaran mo ba yung 5,000? Hindi, di ba? Meron po akong nabayaran na 5,000, 7,000, 5,000. Tapos po, nung hindi na po ako nakabayad ng ilan pang hulog, repayment po ang tawag nila, penalty. Grabe, meron po ibig sabihin, hindi mo na comply May penalty yung 14 days. May na-comply po ako. Mga nauna pong bayad, may na-comply po ako. Yung unang bayad mo sa loob ng 14 days, magkano? 5,000 po. O di bayad ka na. Kasi 5,000 lang inutang mo eh. Meron pa po, paano-ano po kasi yun. After 40 days, dahil magkukulang ako. Parang utang ka uli para ABCD po ibayad po muli doon sa balance mo, sa penalty mo. Parang napupunta na lang doon. Hanggang masisiraan nga ng bayad. Gulo niya na. Parang napaisip ako kasi sa loob ng 14 days na... Hindi, ganito yan ba? Alam ba, umutang ka ng 5,000. Ibibigay sa iyo is 3,500. 3,500, pero babayad mo 5,000. Within 14 days, bayaran mo yung 5,000. Pag pumalya ka ron, ibig sabihin, pumalya siya. Back to zero, plus penalty. Ayan, ibig sabihin, sa loob na 14 days, hindi mo na comply, nabayaran yung 5,000. Pumalya ka.
Yung mga naunang payment ko po, hindi po ako pumaliya. So sa sunod na mga yung unang payment niya tuloy-tuloy. So Opo. mainggan nyo kang utang uli para siyempre pag nangangailangan ka, doon na nag-umpisa yung Nakailang utang ka ba? 4. Naka-4 po ata ako sa kanila. Naka-4 na renew ka. Opo. Oo. Palaki na palaki. Opo. So, una, 5,000. Una yung 5,000. Sumunod, magkano yung nautang mo? 7. 7. Tapos, tapos Sumunod? 9. 9. Tapos sumunod? Yun na po yung nahirapan na ako. doon na nagkaloko-loko. Nag-repayment Kasi, na po ako. Yung penalty. kaya nga nag-trigger yung interest, yung interest plus penalty kasi hindi mo na comply yung ibinigay sa'yo na araw. Pero kung umutang ka, bakit hindi umabot ng 1 buwan? Kasi alam ko 14 days lang, 14 days daw 14 days binigay. lang yung Pero ibinigay. pag encourage kang umutang, ang sasabihin, babayaran mo within 120 days. Ngayon, sino ang nananakot sa'yo? Mga number po sila eh. Iba-iba pong may number. Yung ang dami pong number. Ano ba ang requirements na yan? Kasi baka may mga nakikinig ngayon sa atin, baka mainggan nyo na uutang sa ma-alarm natin. Ano ba ang requirements dyan? May ka po, PID. Dapat may government issue ID. Paano mo maipapadala? Pipicturean mo po Pipicturean mo lang. Tapos saan mo isi-send? I-install mo po yung app doon sa phone. Oo. Galing sa Play Store. Play Store. Opo. Doon mo Tapos, ipapasok yung requirements. Opo, yung may phone number ka na dapat sa'yo lang na nasa phone mo. Tapos plus yung number mo na mayroong GCash. Opo, kung saan po nila ipapadala yung So may pinilapan ka ba doon? Meron po ako pinilapan doon. May binigay mo yung tamang address? Opo. Binigay mo rin yung tamang address sa iyong trabaho? Yes po. Madali kang matuntun. Madali ka matuntun. Pero ang issue dito na dapat mapansin ng mga ano lang ba siya? Simple lang 'yan. Ilapit natin 'yan sa anti-cybercrime. Tulad nung ginawa nung nakaraang operasyon. Ipa-entrap natin 'yan kung sino man yung nananakot sa iyo. Kunyari, sabihin mo na magbabayad ako, saan tayo makikita? Hindi mo na ihuhulog, ipa-entrap natin 'yan sa PNP. Hindi magtatago na ngayon. Paano natin ma-entrap? May death threat na po ako eh. Ha? May death threat na po. May death threat. Yun na nga ipapasok yung anti-cybercrime. Kasi doon pa lang sa text message may threat na eh. May threat na, nandoon na yung threat sa atin, sa kanya. May threat na. Ang problema, sino doon? Yung number. Yung number ang anon mo. Kaya ang magandang gawin dyan, pumunta sa NBI, cybercrime. Cybercrime, kaya sa PNP. Ibigay yung mga number na yun para sila na yung gagawa ng paraan. Ipa-entrap natin yan. Paano nila ma-raid. Kasi Sige. bawal yan yung manakot ka. Bawal yan, bawal talaga yan. Kahit sabihin mo, may utang yung isang tao, pero yung yung tanong dyan, kaya ang sinasabi natin palagi ba huwag kayong magkaroon ng pagnanasa sa murang interest, bababang interest kasi diyan nagsisimula ang scam. Yan, diyan nagsisimula. Ayan, pumasok na yung scam. Yan alam mo kasi dahil sa hirap ng buhay, marami tayong kababayan na natutukso. Hindi rin natin masisisi. Madali lang Pag nagbigay ka ng ID mo, ay send agad yung pera. Siyempre, pagdating ng problema. Meron dyan, may alam ako dyan dito sa Baclaran Meron din. Na ganyan din ang modus sa apps lang siya. Ka lang sa apps, tapos magdadala ka pa ng 5 kasama mo o kaya 10. Sa 10 na yun, meron kang komisyon. May komisyon ba yun? Oo, yung 10 na yun, kailangan lahat sila Pero utang. kapag pumalya yun, lahat yun. Damay ka pati. Wala na problema dun sa pumalya ka. Total, iba naman, napapakiusap. Pero ito hindi ba Lahat naman ng tao ngayon siguro ito kasi pag pumalya ka, pag hindi ka nakahulog doon sa isang hulugan,
katakot-takot na text na yan. Mumurahin ka, ano na, ang susunod doon, pagbabanta na, doon ngayon nagkakaroon ng problema yung umutang. Na-stress na iba, hindi na alam. Kaya nagkakaroon ng, minsan nakakarating sa MBI, kasi maalala mo nung nakaraan lang, niread ng MBI, sabay banda rito sa Party Metro Manila. Ang sabi ng boss, illegal naman yung lending namin. Ando na tayo legal. Pero hindi ko alam na ganun ang ginagawa ng aking mga tao kasi mga agent yan eh. So, yun ang naging problema. Pero ganun pa man, dahil may mga reklamo at na-trace nga na doon yung pinaka-address, niread ng MBI, pinasara, hinuli lahat ng mga tao doon. Ayan, tinrest nila yung mga number. Isa doon sa ilang mga number doon, positive doon sa gamit ng mga agent. So, yun ang papailan ng kaso. Sige, at si alias Bea, huwag ka nang ma-stress. Bakit hindi siya nagtrabaho? Wala na, hindi na alam. Ano ba trabaho mo dati? Sa call center po ako. Nag-resign ako. Hindi pa ako makapag-concentrate sa trabaho dahil sa mga harassment nila. Di mag-apply ka sa ibang sa ibang kumpanya. Ganito na lang. Sige, pa-entrap natin yan. Alam, dyan naman si Bay Edwin Bay. Kayang-kaya mo yan. Pasukin mo na yung kaibigan natin sa Krame. Yan, at lapitan mo yung anti-cybercrime group. Para pa-entrap natin yan kung sino yan. Diyan sa Pampanga, pwede naman dyan. Punta kayo sa NBI. Tapos i-text yung mga text, screenshot yun. Paserox yun. Pumunta kayo doon, mag-file. At saka, paalala din natin ba, yung mga kabayabayan natin, huwag silang matukso sa apps na mag-loan. Siguraduhin nyo talaga na yung lahat ng detalye doon hanggat maaari, kung mag-a-apply ka ng loan sa ganyan, yung apps masama din yung gagawa ka ng kalokohan, pero katulad nga niyan, sisingilin ka, dami, patong-patong na yung okay naman yun. Interest plus penalty na nga ang dyan. Ang problema dyan, yung pananakot ba yung pananakot, nandun yung crime. Yung akala mo, bababa ka ng bahay mo, baka yan yung sinasabing papatay sa akin. Dahil nakiusap po ako sa kanila, sabi ko, nag-message po ako sa through email na kung pwede po, hulug-hulugan po, bigyan niyo po ako ng ilang buwan, yung nga po 120 days. May sumagot po, sabi po nung sumagot, hindi daw po pwede kasi daw nakaano na daw po sa computer yun. Hindi daw po nila ma-edit. Sige, kailangan reklamo mo yan. Kailangan na samahan ka ni Bay Edwin sa Camp Krame para diyan sa Pampanga, San Fernando. Sa Pampanga? Pumunta ka sa may NBI district office diyan. Sa PNP, reklamo mo na yon. Ano mo na, diretso ka na sa NBI, wag mo na patagalin yan. Para ipaano natin yan, pati sa CICC, yung number. Ipaano natin yan, yung nagte-text sa'yo, nananakot sa'yo para maano na yan. Patawagan din kita kay kuyang dyan sa DICT. Matitrace nila yung mga ganyan. Matitrace yan. OFW. Kaya madali natin ipaano yan. Sige, at Bea, huwag kang mag-alala at magagawa namin ng paraan kung anong maitutulong namin. Huwag ka nang ma-stress, mag-apply ka ng trabaho sa ibang kumpanya para kahit paano makabayad o kung wala ka namang trabaho. 'Di ba? Kung nag-resign ka, damay pa yung pamilya mo. Kaya huwag kang ma-stress. Ingat ka. Sa mga panawagan mo nga kung baka nakikinig sa atin ngayon, nanonood kung sino man yan manawagan ka sa kanila. Sana po makonsensya din sila sa ginagawa nila sa kababayan. Okay naman po magbayad ng utang. Huwag naman po yung sobrang pangaharas. Pero naman po dun sa apps doon magbabayad Pero iba-iba pa po yung tawag at text. Dami-dami po nilang ginagamit na number. Ang gagawin mo dyan, magpalit ka ng number para hindi ka na matawagan. Hindi ka nag-iisa. I-disengage mo na yung maraming biktima yan ano mo na yung email. Kahit po sa katrabaho ko, meron ganun din po. Nararanasan nila. Takot po sila magsumbro. Di sabay-sabay na kayo. Sabay-sabay na kayo para sabay na kayo huwag kayong matakot dahil nandiyan naman ang ating kapulisan. Nandiyan naman yung NBI na nakahandang tumulong katulad ng mga ganyan na siguro part na rin yan ng scam
Partners kami. Kasi patong-patong, una-una, wala riyang rehistro wala riyang lisensya Sasabihin pa, kinasuhan ka na namin, nandyan na yung sheriff, pupunta na dyan sa bahay nyo. Siyempre ikaw naman, tatakot ka na. Ano mangyayari ito? Ayan. Sige, Bea, at maraming salamat din sa iyong pag-share sa iyong problema at sana malutas po yung problema ninyo. Dakal pong salamat. Thank you. Bye. Daghang salamat. Daghang salamat din. Ayan, si alias Bea. Di nagyud ko mo usa. Yan, sakto yun. Di nagyud ko sa Usan na lang. May usa ka dalaga. Yan, yung problema. May usa ka daga. Ay, si Kuyang John Maligalig dyan sa Cavite. Nanood daw sa ating program. Kumusta ka na, Kuyang John? Kaya namin maramdaman yung iyong GMA. Yan, si Mario Angelo Dinosta from Action Radio Davao. DXGO 855. Yan. Kumusta mo diatanan sa Davao? Si Mario Angelo Dinosta. Mark Shane Fico and Kyla Davis. Good evening po, Kuya Noche at Idol Edwin Duque. Yan. Si Yes FM Iligan at Love Radio Butuan. Yan. Sabi ni Mario Angelo Denosta. Isabel Guerrero is watching pa rin. Action Radio Cebu, DYRC. Yan. Love Radio Coronadal. Easy Rock Davao. Yan, yung mga FM natin. Si Maris Cadlawan. Sabi ni Maris Cadlawan. Nagkatumatawa. Mark Shin Kosyo and Kyla Davis. Good evening, Kuya Noche and Idol Edwin. Jericho Ferrer. Hello, by Noche and by Edwin. Ayan. Kasama yung kanyang kambal, si Ferrer Jericho. Isabel Guerrero is watching pa rin. Yan. Nanonood dyan sa Angeles City, Pampanga, si Auntie Juliet Rindon Lasatin. Yan. Maraming salamat sa mga nag-share by. Umabot na tayo ng 62. Wow. Yan. Si Abdullah J.R. Obeda nakikinig kasama yung kanyang dating girlfriend na ngayon ay live-in partner na niya. Yan, di ko alam kung ano pangalan dyan sa Taguig. Parang yung tuloy ko, si July Lasatin. Yan. Dating syota niya, dating jowa niya, si Auntie Juliet Rindon. Ngayon, magkatabi na. Yan, nanonood daw sila dyan sa Pampanga ngayon. Hoy, happy birthday kay anong tawag nito? Nag-birthday dyan sa kanyang trabaho sa Saudi Arabia, si Prema. Ayan Prema. Ano ang apelido ni Prema? Yan sa mga kapaminaw, katanaw karon sa usa ka oras nga program ang DCRH Bisaya Time. Hangtod alas 11 sa gabi. Abilis ng oras, 10:48 na. Ayan, bukas balik eskwela na yung mga bata magtulog ng maaga. Yan, matulog ng maaga, lalong-lalo na yung morning class. Yan, yung apo ko si Ethan Benedict, yan, ready na, pero panghapon yung kanyang klase. Yan, Ethan Benedict Kakas, yan. Siyempre, nandyan si Girly, yan, yung aking anak si Casey at si Kim Carl, at yung aking mother-in-law si Mariana Lynn Basalyahe, yan, si Edward Basalyahe, nandyan. Though I At siyempre, nanonood din ang ating kaibigan, si Brigadier General Rodel Pastor, ang Deputy Regional Director for Operation ng NCRPO. Yan. Thank you very much, Brigadier General Rodel Pastor. Yan, siyempre, yung ating kaibigan din, SAP Director, ang Special Action Force, ang Director na si Brigadier General Paul Kenneth Lucas. Yan. At aking kaibigan din natin si Vic Kabatingan, Colonel Vic Kabatingan. At siyempre, nanonood pa rin si Colonel Froilan Oy at si Brigadier General
Tomas Ibay. Yan ang Deputy General Director for Administration. Pero naiwan si naiwan si Brigadier General J. Baybayan, Andi Maandal, dyan sa Negros. At sabi niya, naiwan sa doon. At yan ay inadapt ni General Ibay nung nandun siya, from Pampanga, naiwan naman sa doon at natili sa kanyang posisyon. Yeah. Myra Carbonell, wow, mga paborito kong angkor. Ayan. Thank you so much, Myra Carbonell. Maris Kaadlawon, hello, mayong gabi sa tanan. Hello, sir. Binalita ba ni Mayor Jenny Sandoval na ang Malabon SDO nakapagtala ng 41,412 na-enroll sa 28 elementary school, habang 26,243 student naman na-enroll sa 19 na secondary school for the school years 26-27. Ayan. Ito at sabi ni Mayor, sa patuloy na pagpag-ugnayan pa rin ng iba't ibang ahensya at pagpapatupad ng mga programang pang-edukasyon, nakaasa ang mga estudyante at kanyang kababayan sa Malabon na pamalang lungsod ng Malabon ng kanyang suporta sa mga estudyante. At bukas, asahan natin yung mga LGUs maagang susubaybayan sa unang pasukan. Diyan sa Malabon, si Mayor Jenny Sandoval. Diyan sa Caloocan, siyempre, nandiyan si Caloocan Mayor Alo Malapitan. Yung mga lahat ng mayor, si Mayor John Reed Sangco ng Nabutas. At siyempre si Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela. I love you. Yan, batiin din natin yung ating kaibigan, si Mayor April Aguilar. Siyempre, nandyan yung kanyang mother, si Vice Mayor Imelda Mel Aguilar ng Las Piñas City. At batiin din natin si Congressman Mark Anthony Santos. Sa Las Piñas. Las Piñas. Thank you pala kay Doc James Lau, alang happy ng Caloocan sa Service National Management sa kanyang pag-alalay sa ating pasyente. Ayan. Natutuwa tayo sa mga ganyan ba? Yung mga nalalapitan natin. Yung mga nagtatrabaho talaga. Si Algie Bobon, maayong gabi sa inyong tanan. Dalawa, mga sir, mga watching from San Andres, Bukid, Maynila. Uy, lapit-lapit mo lang pala dito sa amin. Punta ka na dito, magdala ka na pansit. At saka meron din good news pala sa Caloocan Bay na bukas na yung libreng cancer patient. Libre doon sa basta taga Caloocan, meron kang punta ka lang sa City Hall, sabi ni Mayor Alang Malapitan, pumila ka daw, kukuha ka ng certificate parang City Hall. Then kapag meron kang cancer, sakit sa cancer bay, libre na sa Caloocan. Wow! Yan, Si Marites and Jose Belisario is watching, are watching. I find some time to be alone. I go to see. Yan, balik eskwela bukas sa mga elementary at high school. Yung iba, wala pang notebook. Swerte yung may notebook na. Yan, matulog na maaga yung mga morning class. Bawal na ang cellphone sa weekdays. May pasok. Yan, monitor din natin yung ating mga estudyante. Lalo na sa elementarya. Yung pagsa-cellphone ay tabi muna. Tutok muna sa pag-aaral. Dahil pagdating naman ng panahon, ayan, ang edukasyon ay yung magagamit po ninyo. Yan. Kawawa yung tao na walang natutunan, walang nalalaman. Kahit na hindi ka makapagtrabaho, pero kahit may pagmamalaki mo na tapos ka ng college. Yan. Madali ka makahanap ng trabaho kung ikaw ay college graduate. Pero may mga high school graduate naman na umasenso. Depende yan sa kapalaran. Depende yan sa pagsisikap. Yes. At siyempre, pag may sipak, dapat kaluan ng tiyaga. Yeah. Si
Si Axel Pabrigas Bay, sir, pakibati nga ng happy birthday si Ate Raquel. Ay, si Ate Birthday Raquel. niya sa Friday. Maraming salamat. At siyempre kay Kuyang Uji Supremo. Hindi kami naniniwala na birthday sa si Ate Raquel kasi dapat maramdaman natin. Maramdaman. Ayan. Maramdaman. Pero okay na si Kuyang Uji Supremo. Diyan sa Bulacan. Anak ni Ate Raquel. Yan, batiin din natin si Kuya Senator Bongo, ang malasakit man. Ay hanghanga tayo sa malasakit sa center. Yan, yung program na malasakit dahil libre tayo mga mahihirap na katulad ko, tulad nyo at tulad nating lahat na makakalibre sa bayarin sa ospital. Meron ding mga private hospital na tumatanggap ng guarantee letter. Siyempre, nandyan si Congressman Kaador Plato. At na yung kanyang may bahay, si Ma'am Girly Plato at si Ma'am Lisa Ramirez. Yung FB ko ba, hindi ko alam kung nahak, biglang na-disable No. Ayan abang ako'y nagbabasa ng text, nawala. Kaya baka may, yung account ko yung ginagamit ko. Ayan, kaya hindi ako, this is not available. This content can only be sent by certain people or it may have been removed. Dahil mo yata Facebook Ano Facebook ba? Biglang na-disable may napindot siguro ako. Disable lahat. May napindot ka yung mga link ba yan? Delikado yan. Mali ata napindot. Kaya ako, pag pinadala ng link, hindi ko talaga binubuksan. I go to see the place once more. Just like 1,000 nights before. Climb the stage again this night. 'Cause the place seems still alive. Ang bilis ng oras. Nandito na tayo sa ating Mitulo na ang luha ning mga mata. Kaya magbay. Pagkapait. Ang kamingaw pagkasakit. Nagadugo ba? Nagadugo. Nagadugo. Nakita tabay. Tumatawa sila. Oy, nagkakay salamat sa atong mga suking na tagapagpaminaw. Asa man mo karong gabi una sa kining orasa. Naaman mo sa tibok sa nason o sa tabok sa nason. Ayan among kanon ka ikabili ni Bay Noche. Hindi ka humana among oras sa programa. Ayan ang among kanunay nga paghigugma. Daga kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw sa usa ka oras nga program ang DCRH Bisaya Time. Okay ninyong higala kanunay from the province of Negros Oriental ang inyong higala. Si Bay Noche Kakas. Ako po si Bay Edwin Duque. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Yeah. Maraming salamat kay Billy Crawford Domingo, si Ray Taladro at DCRH News Center. Nandyan si Jerica Sasel, nandyan si Kisa Sabson, nandyan si Ara Espiritu. Susunod na programa for tonight's only with Ara Joy Espiritu. The Wonder Girl. The Wonder Girl. Ang oras, 1 minutos bago mag alas 11 sa gabi. God bless. Bye-bye.
Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat